Magandang gabi mga kawok. Ito na naman po ko, sila ng inyong bubwit sa gitna ng kaguluhang politikal. Parang si Deo Makalma na nagbabalik sa DZRH pero with a TikTok twist para sa ating mga kabataan at mga OFW na naghihirap abroad. Naghahanap ng katotohanan habang nagpapakahirap para sa pamilya. Alam nyo ba mga kaibigan sa mundo ng politika, ang katotohanan ay parang blind item sa espesyal na balita. Nakakatawa, nakakainis, at laging may twist na hindi mo inaasahan. Ngayong gabi tayo magdidiskarte sa isang kwento na mas mainit pa sa adobo. Malacanang taranta na. Sikat na abogado, hinamon si Boying Rimulya, pasabog ni Saldico, sapat na. Bakit ko sinabi na sapat na? Kasi mga kawok, sa gitna ng 100 bilyong pisong budget insertion na parang magic trick ni David Copperfield. Poof! Nawala ang pera ng taong bayan. Dumating si Saldico, dating ako Bicol representative na parang superheroes na may listahan ng mga proyekto sa kamay. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagtago. Hinamon niya mismo si Ombudsman Boying Rimulya na imbestigahan ang mga tunay na frat brass brother sa taas. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez at si Rumulya parang natarantan. Face the music daw, pero bakit hindi niya sinisimulan sa sariling hardin mga kaibigan? Okay, para sa inyong mga kababayan sa Pilipinas na nagpupuyat sa traffic at traffic na politika, shout out sa inyo. Kayo ang unang frontliners ng katotohanan sa United States of America, mga OFW sa New York at LA na naghihintay ng remittance na hindi narobo. Salamat sa inyong suporta. Sa Canada, Toronto at Vancouver, panatilihin nating mainit ang diskusyon kahit malamig ang panahon. Australia, Sydney at Melbourne, kayo ang ating down under allies laban sa korupsyon up there. United Kingdom, London Fact ay walang laban sa aming liwanag ng katotohanan. Italy, Roma at Milano, mangarap tayo ng mas magandang Pilipinas habang nag-i-spaghetti sa trabaho. Yung spaghetting pababa, pataas ng pataas. Ganun ba yun? Hindi ko alam. Germany, Berlin at Munich, precision natin sa facts, walang shortcut. Japan, Tokyo at Osaka, discipline sa pagbabago, tulad ng bullet train. New Zealand, Auckland, clean at green tayo. Hindi korap. Hindi korap. At Hong Kong sa gitna ng skyline, pananatilihin nating mataas ang ating paninindigan. Ngayon, kung gusto nyong maging bahagi ng laban, mag-subscribe na sa #WalkWithLan at i-hit ang bell na ito para hindi kayo makaligtaan ang susunod na pasabog. At para sa mga super supporters, join na sa YouTube membership. Sama-sama, tayo ang boses ng bayan. Okay ba? Let's dive in. Ilang mga minuto of pure, unfiltered, konting satire, truth serum, no sugar coating, just facts with a side of wit. Ready? And away we go. Yan. Mga kaibigan. Mga kawok, simulan natin sa simula. Parang kwento ni Deo Makalma sa kanyang mga blind items ayon sa aking bubuit. Pero ito factual na factual. Walang chismis na walang basihan. Noong September 2025, nag-resign si Saldico bilang ako Bicol representative dahil sa umano'y flood control scam na nagkakahalaga ng bilyones. Pero wait, hindi siya tumakbo abroad tulad ng ibang politiko na parang refugees sa own country. Sa halip, naglabas siya ng listahan ng mga proyekto. Biruin mo yun, 1,200 na flood control projects na inserted sa 2025 budget. Okay, yan. Grabe. May part 1, may part 2, no? Talagang grabe. Ayon sa kanyang part 2 video no November 15, mismong si PBBM daw ang nag-order ng insertions. Now, graphala na. At 25% ng SOP, 25 billion pesos. Lintek na yan. Diretso sa kanyang bulsa. No? Talagang
Ay, nako, satire ba ito? Parang isang malaking Dagalandia comic strip, di ba? Sa comics, ang hari ay may crown na gawa sa pera ng bayan. Sa totoong buhay, mukhang totoo na. Si Boying Rimulya ang ombudsman na parang referee sa boxing match na bias, ha? Face the music daw kay Ko. Pero bakit hindi niya sinisimulan ang probe sa kanyang frat brad na si Romualdez? Ay, mag-brad pala itong dalawang ito no? So, alam na this. Okay, remember mga kawok, noong Oktubre, sinabi pa ni Rimulya, ni Suko ang unang i-file ng charges sa Sandigan Bayan. Pero ngayon, tahimik na. Parang natakot sa sariling echo. Ito ang style ng Malacanang. Taranta sa surface, pero cover up sa loob. Para sa ating mga kabataan sa Pilipinas na nag-aaral ng history, ito ang lesson. Ang budget ay hindi magic money. It's our sweat and tears. Shoutout ulit sa US OFWs Kayo nagpapadala ng US dollars na nagiging peso na ninanakaw. Yan, maraming salamat. At ito na meaty parts mga kaibigan. Ang pasabog ni Saldigo na parang fireworks sa New York. Pero mas masakit sa bulsa. Sa kanyang viral video iginiit niya, walang nakurakot, walang investigasyon nyo ang mga tunay na may hawak ng remote control. Listahan niya, flood control sa Bicol, sa Luzon, lahat inserted post-approval ng BICAM na labag sa konstitusyon. Ayon sa documents na inilabas niya, si Romualdez ang nag-coordinate at si PBBM ang final say. Witty ba? Parang isang bad joke. Bakit inserted? Kasi di ba, insertion sa budget ay parang surprise party. Pero walang cake para sa guest. Lahat sa host. Ayon sa Inquirer, si Rimulya pa nga ang nagplano ng charges kay Ko next week. Pero si Ko, hinamon niya, imbestigahan mo ang fraternity brad mo. Frat loyalty over justice. Ito ang satire twist. Sa DZRH, tatawagin nating Damdaming Bayan episode. Ang frat na mas malakas pa sa batas. Para sa mga OFW sa Canada na naghihirap sa snow, isipin nyo, ang pera nyo sa OFW remittances, baka naging flood control na, hindi gumagana. Engage na, i-like na, at i-comment sino ang dapat imbestigahan muna. Pause muna tayo mga kawok. Kung nai-enjoy nyo itong witty takedown natin, mag-subscribe na at join ang membership natin. Yan, exclusive chats, early access sa next exposés. Para sa Australia at UK viewers, ito ang inyong way to fight back from afar. Salamat sa views. Ngayon, punta tayo sa villain ng kwento. Si Boying Rimulya ang ombudsman na parang bouncer sa club. You can come in sa justice. Satire ba? Oo, kasi sinabi niya noong Oktubre, si Ko ang likely in first batch of raps. Pero pag hinamon ni Ko na idamay ang PBBM at Romualdez, biglang secret order at backpedal. No, parang isang stand-up comedy. Ang ombudsman ko, face the music, pero hindi sa akin, sa iba. Okay hinamon pa ni Ko ang Senado na probe ang 100 bilyong piso. Bakit hindi gawin ni Rimulya? Kasi mga kawok, fraternity ties, Upsilon Sigma Phi, sama-sama sila. Ito ang intellectual point. Sa isang demokrasya, ang ombudsman ay hindi bodyguard ng elite. It's the people's avenger. Si Rimulya parang referee na nagbabago ng rules midway. Foul ba yan? O free throw? Para sa Italy at Germany viewers, ito ang corruption na parang mafia plot mga kaibigan. Pero sa Pilipinas version, shoutout sa Japan, discipline sa justice, sana gayahin natin. Mga kabataan, OFWs, ito ang para sa inyo. Sa gitna ng TikTok trends, ang totoong trend ay ang pagtindig ng katotohanan. Si Saldico ay parang underdog na nagwagi. Hindi perpekto, pero tapat. Kritik kay Rimulya tayo mga kaibigan Selective justice, parang buffet, kunin mo lang ang madaling kainin. Check natin ang 2025 budget sa DBM site. Lahat ng insertions, traceable. No? Witty closer tayo. Budget insertions, more like insertions of doubt sa tiwala ng bayan. Shoutout sa New Zealand at Hong Kong. Kayo ang bridge natin sa global fight. Mga kawok sa huli tulad ng sinabi ni Deo Macalma, ang socio-commentary ay hindi lang chika.
It's a call to arms, mga kaibigan, sa pagbabago. Si Saldico ay nagbigay ng liwanag. Si Remulla dapat magbigay ng katarungan. Sama-sama, lalaban tayo. Mag-subscribe na, i-share na, at join membership. Shoutout ulit sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Italy, Germany, Japan, New Zealand, Hong Kong. Kayo ang power. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Mabuhay ang Pilipinas.